Sa video na ito malalaman nyo ang tungkol sa isang pamilya na may madilim na sikreto na nakatali sa undas. Isang college student si Althea ang nagbalik sa kanilang probinsya at natuklasan ang isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa kanyang mga ninuno. Sa sementeryo nakita niya ang mga kamag-anak na nagbabago ng anyo mula tao patungo sa mga aswang. Ano kaya ang gagawin ni Althea sa gitna ng kaguluhan at paano niya haharapin ang kanyang kapalaran? Hello po, ako po si Althea. Isa po akong college student na sa probinsya ng aking pamilya umuuwi tuwing undas. Hindi po dahil sa nakasanayan na namin, kundi dahil sa isang sikreto na may kinalaman sa pamilya namin at sa undas. Noong 17 years old pa lang ako, ay may nalaman akong sikreto tungkol sa pamilya namin. Umuwi ako sa probinsya namin para sa undas. Siyempre, para sa mga probinsyanong katulad namin, napaka-importante ng undas. Kailangan alalahanin ang mga yumaong mahal sa buhay. Nagpunta kami sa sementeryo. Doon ako nakakita ng mga lumang larawan ng mga ninuno namin. Ang weird lang kasi yung mga mukha nila ay parang mga aswang na nasa anyong hayop na. Hindi ko na lang pinansin kasi baka nagkakamali lang ako. Pero dahil sa curious ako, ay sinundan ko yung iba naming kamag-anak na nagpunta sa likod ng mga nicho. Sa isang sulok ng sementeryo ay may isang kubo na may dingding na pawid. Sumilip ako sa butas ng pawid at nakita ko ang mga kamag-anak ko na nagbabago ng anyo, nagiging mga aswang sila. May mga hilaw na karne sa gitna ng kubo at kumakain sila habang nag-uusap. Nandidiri ako, natatakot at nagagalit. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gusto kong tumakbo at magsumbong sa mga pulis, pero alam kong hindi sila maniniwala sa akin. Umuwi ako sa bahay namin, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa mga magulang ko. Nung dumating sila ay sinabi nila sa akin ang totoo. May kasunduan daw ang pamilya namin sa isang aswang. Kaya pala maganda ang buhay namin sa probinsya ay dahil sa aswang na iyon. Nagbenta ng kaluluwa ang ninuno namin sa aswang na iyon. Kapalit ng magandang buhay ay ang pagiging aswang din ng mga anak nila. At ako ang susunod na tagapagmana ng tradisyon na iyon. Tumanggi ako. Sabi ko hindi ako magiging aswang. Pero pinilit nila ako. Kailangan ko raw dumalo sa ritual sa susunod na undas. Pagkatapos ay nagpunta kami sa Maynila para makapag-aral ako. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nalaman ko. Natatakot ako na baka may mangyaring masama sa akin kapag nagsumbong ako. Lumipas ang 1 taon at dumating na naman ang undas. Nung araw na yon ay may ritual na ginawa ang pamilya namin sa sementeryo. Maraming aswang na kaibigan ng pamilya namin ang nagpunta. Doon ko lang nalaman na may mga kalaban pala ang pamilya namin na aswang din. Nagkaroon ng kaguluhan, maraming nagpatayan. Ang natatandaan ko na lang ay may tumulong sa akin palabas ng sementeryo. Nagising ako sa ospital at nalaman ko na ako na lang ang natitirang buhay sa pamilya namin. Ang sabi ng mga pulis ay may nag-alsa daw laban sa pamilya namin at pinatay silang lahat. Ako na lang ang nakatakas. Mabuti na lang at hindi nila ako nahanap. Bumalik ako sa Maynila para mag-aral. Normal lang ang buhay ko. Pero tuwing naalala ko ang nangyari sa pamilya namin ay kinikilabutan ako. Natatakot ako. Baka sa susunod na undas ay magising na lang ako na may pakpak at matulis na mga ngipin. Alam kong hindi pa natatapos ang lahat. Sa susunod na undas ay hindi na ako makakatakas. Pero hindi ako papayag. Lalaban ako, hindi ako magiging aswang. Mabubuhay ako para maikwento sa lahat ang mga karanasang pinagdaanan ko. Sa kwento ni Althea, natutunan natin na minsan ang mga sikreto ng pamilya ay maaaring magdala ng panganib at takot. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa dilim,
baka may aswang na nagmamasid.